Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga bansa na mahilig din talaga sa motor. Wala iba kundi ang bansang India. Katulad nga po dito sa Pilipinas, isa din po ang motor sa pangunahing way of transportation nila. At isa nga po sa pinaka-advantage nila, meron silang sariling brand. At yun nga po ay ang TVS. Kaya kada may bagong labas si TVS, sila talagang nauuna. O diba? Buti pa sa India. Tara, punta tayo India. Food trip tayo dun. Mekis. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa mga panahong ito talaga namamayagpag na ang bansang India. Napakadami na po nilang achievements. Ang brand nga po na TVS naglabas na naman ng isang panibagong motor. At hindi lang po ito basta ordinaryong motor. Napakagwapong motor. Ito nga po ay ang sport naked na Apache RTR 310. Wow! Sabi nga po ng iba, kakaiba na talaga ang India. Kasi pagdating nga po sa looks at quality, sumasabay na talaga sila. Yung itsura nga po sa motor na ito, talagang flagship na flagship. Kahit saang anggulo mo siya tignan, wala talagang tapon. At hindi lang po ito basta sa looks malupit. Sapagkat ang specs at features nga po sa motor na ito, talagang malupit din. Kumbaga gumawa sila ng isang motor na full pack, hindi po nila tinipid. Kaya dahil dyan, pag-usapan naman po natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang TVS Apache RTR 310 na mayroong 312.2 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam, naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po merong 35.6 horsepower, 9,700 RPM, 28.7 Nm of torque at 6,650 RPM. Na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kaya tumakbo sa bilis ng 154 km/h. Pero kung sakaling dalhin sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 200 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 11 liters fuel tank capacity. Kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/17 sa harap at 150/60/70 naman sa likuran. Parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, paras po itong may ABS. Naka-dual channel ABS. Kaya napakaganda po ng kanyang braking system. Ang kanyang seat height ay may taas sa 800mm at 180mm naman ang kanyang ground clearance. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kapag nakaharap nga po siya, yung headlight niya kamukha doon sa isang motor ni Yamaha. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka full TFT display. At hindi lang yan, sapagkat meron din po itong smartphone connectivity or yung tinatawag nilang TVS Smart X Connect. So kapag na-connect mo nga po yan, magkakaroon ka ng access sa cellphone mo sa music, navigation, notification, bold, ay hindi na pala kasali yun. Oo nga pala, katulad doon sa ibang sport naked bike, meron po itong quick shifter at sleeper clutch. Pang racing talaga siya. TCS or traction control system present din po sa motor na ito. Meron din po itong cruise control. Just in case na mag long ride ka sa malayo, pwede ka munang umidlip. Hindi, joke lang. Syempre, hindi ka na mapapagod kakapiga. At hindi lang yan, sapagkat meron din po itong wheelie control. Habang nagwiwili ka, pwede kang mamigay ng jacket. Siyempre kapag inangat mo yung gulong at nagwili ka, hindi siya matutumba kasi nga may wheelie control siya. Uwe. At hindi lang yan, sapagkat meron po itong 5 riding modes. Ang lupit nun mga brad, 5 yung riding mode niya. Pero panis pa rin yan sa mode ng girlfriend mo, unlimited. So una nga po dito yung urban mode. Pangalawa yung rain mode, yan ang magiging mode mo kapag umuulan. Pangatlo yung sport mode, mag-uumpisa ka ng mga mote. Pangapat, track mode, makikipaghabulan ka sa mga truck. Siyempre yan ay kapag nasa loob ka ng isang racetrack. At panglima nga po dito ay yung kanyang supermoto mode. Yun yung mode na kung saan ay mga ngamote ka na talaga sa kalsada. Panay wili-wili ka na. Pero dito, talagang mawiwili ka. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng pangmalakasang KYB monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito
yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Pagdating nga po sa kanyang presyo, ito po ay nagkakalaga ng 263,990 Indian rupees. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 180,000 pesos. Pero syempre yan lang naman po ay presyo sa India. Kung sakaling dali yan sa Pilipinas, panigurado mag-iiba din ang presyo niyan. Baka mas tumaas pa. Pero kung marami ka naman pera, walang problema. At speaking of pera, mga brad, gusto nyo bang kumita ng 5,000 to 10,000 sa loob lamang ng isang linggo? Magtrabaho kayo, huwag kayong magsugal, huwag kayong papauto. Nanggaling na ako dyan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre, wala po muna tayong shoutout. Bye.